Good. Good. DNA report, fake. Dental report, fake. Good. Tas, you include this in the government report, ha? Supreme Commander, kung fake ito, ba't natin isusumite sa gobyerno? Well, para maniwala si Romina na tayo ngayon naniniwala na namatay na nga yung Carlito. Simple. Hindi yung ba siya huhulihin at yung apo niyang si Guada? Now, let us not rock the boat now. Kakailanganan ko sila sa tabi ko pagdating ng Papa next month. Nga pala, nag-report ng mga bata natin sa San Dionisio. Oh. They have a new visitor. You know, I expected that. Etong tanong, was he welcome there? Ay, nako. Hell hath no fury like an old man's scorn, paraphrasing Shakespeare. Akala ko, tatlong bagong puntod. Lahat pawang pamilya ng mga Montemayor. Kung may susunod dito, o sana nauna na dito, pinagdarasal ko, Asturias. Ikaw na sana yon. Mr. President, I know this is not the right time to ask for your forgiveness, but I thought there will be never a right time for you to ask for your forgiveness. Sa ginawa mo sa aming pamilya, yan ang dahilan kung bakit narito kami ngayon. Kung may isang taong hindi ko kayang patawarin, ikaw yun, Asturias. Makakaalis ka na. Mr. President, makakatulong ulit ho ako sa inyo. I promise. Nagawa mo ng lahat na may tutulong mo sa amin. Nakakamatay ang tulong mo. Umalis ka na. Leandro, maibabalik kita sa kinalalagyan mo. Maibabalik ko ang nawala mong grasya. At maibabalik ko ang kayamanan ng pamilya mo na nasa akin. Hindi mo na maibabalik ang buhay ni na Rafael Palma, Nestor Adorable, at ang anak kong si Alberto Montemayor. Umalis ka na. Hanggang ngayon ba naman, hindi ka pa rin marunong kumatok? Ayoko mapahiya ka sa mga kasamahan natin. Saan mo dinala ang pera na kinuma kay Mami at kay Tita Alicia? Kung sa'yo man. So all this time, ako pala pinagbibintangan mo? Ernestina, nakita ka ng katulong na nilabas mo ang maleta. Ang sabi mo, mga lumang damit. Para sa grupo namin ni Julius yun. Akala ko ba naalis ka ng bansa? Yun lang ang official statement ko para sa gobyerno ni Gonzalo. Alam mo, Ernestina, hindi ito ang dating bansa natin na pwede kang palabas-pasok ng airport na hindi nalalaman ni Gonzalo. Amanda, hanggat may corrupt sa gobyerno, magagawa kong gusto ko. Sana sinabi mo na lang sa akin para hindi kita pinagdudahan. Eh, mahirap na magtiwala sa panahon na to eh. Ernestina, pamilya pa rin ako. Akala ko natapos na lahat to. 3 nang namatay sa pamilya natin. Kung hindi ka magtitiwala, hindi ka magtatagal. Mabubuhay ako kahit wala kayong lahat.
pa to, nakapagdala tayo ng black paint para matirado yung mga lapida. Siguro bukas na lang. Tapos pupuntahin natin si Iluminada para matuwa pag malinis na ito. Sige. Lang to. Lolo President, let's play na. Later, Charlie. I Later. want now. Charlie, mamaya na. Mababayaan mo na siya. Leandro! Angelo! Leandro! Leandro! Tatawagan ko lang si Father Arvin. Okay lang ba sa'yo na magtatagal pa tayo dito ng isa pang araw? Para saan? Bahala ka. Napatawad na niya kaya tayo. Ni Rafael? Masyadong napaagay ang ginawa natin, pero oo, napalaya na naman niya tayo eh. Sana dito si Charlie. Alam ko, pero hindi talaga pwede. Alam ko rin. Carlito, kaya ba natin yung binabalak ng grupo mo? Grupo natin. Eh kung nung nawala ka, kinaya ko. Ngayon pa kayang magkasama tayo ulit. Nakasakay niya na ng barkong papunta Maynila sina Rosa, Camila at Carlito Valiente. Baka bukas na dating nila dito. Mabuti naman, Father. Oh. May sasabihin ka ba? Tungkol sana sa amin ni Ernestina. Bago kasi mangyari yung kay President Montemayor. Na-announce na yung kasal namin. Oo nga pala, ano? Pero, di ba hindi natuloy yan? Yun nga ho eh. Bahala ko sana ituloy yung kasal namin kahit dito na lang. Oo, tama. Maganda yung naisip mo, Julius. Pero, kailan mo balik niya dito? Malamang po kasunod na yun nila Carlito at Rosa Camila. Susunod na araw yan, darating na. Father, pwede bang kayo na magkasal sa amin? Kung hindi ko man kayo maikasal sa mata ng Diyos, ikakasal ko kayo sa mata ng mga kasamahan natin. Salamat po, Padre. Salamat po. Doktor, nung huling bumagsak si Leandro, sabi niyo nasa third phase na. Ano pong ibig sabihin nito? Ma'am, mahirap pong sagutin yan. Marami po sa mga Alzheimer's patients na nakakalimutan ng pinakasimpleng bagay. Kung sinong kausap nila, kung makakapaglakad sila o gising sila. It could get worse. Alicia? Alicia, malinis na ba ulit yung puntod ng anak ko? Oo, nalinis na namin. Saka marami nang nagbabantay doon para hindi na nila mababo yung nicho. You see, ang dami pa rin nagmamahal sa atin. Pupunta ba kayo sa wake ni Carlito? May sakit si Leandro eh. Hindi ko alam kung makakapunta ako. Patay na nga raw si Carlito. Nung una, ayoko maniwala, pero nung makita ko si Romina, tama lang yon, anak sa anak. Tita Iluminada, kalimutan na natin lahat to. Walang makakapagpalimot sa akin na patay na ang anak ko, Amanda. I have something to report, Supreme Commander. Later, Taz. Later. Sit down. You know, Taz, I was thinking, kailangan palawakin natin ang ating intelligence network. We have to enlarge it. Para saan, Supreme Commander? Well, dumarami ang ating mga kalaban. And we have to keep track of them. Well, kung kailangan mag-recruit, you recruit new people. Now that Atty. Asturias is not with us anymore, I want you to handle this personally. I will do this, Supreme Commander. What were you saying kanina? Nawawala si Rosa Camila. Since when? Katapos ng libing ng asawa niya. Oh, baka naman sumama lang kay Lucinda dun sa Maynila at kaya sa kanyang tiyuhin para bumalik sa probinsya. No, Supreme Commander. Well, at least, alam natin kung sino sinasamahan niya. Iniwan yung isang patay para sumama dito sa isang patay.
visit us, the more reason why you should enlarge that intelligence network I was talking about. Kung kinakailangan, i-fast track mo. Double time. Fast track. Yes, sir. Sa initial interview kay Mrs. Locsin, it seems that she's lost touch with reality. Parati niyang binabanggit ang pangalan ng kanyang nasirang asawa na para bang parati niyang katabi. May lunas pa ba? Yes, we should hope so. Maaaring dulot lang to ng stress dahil sa nangyayari sa pamilya ninyo. How many deaths, including Mr. Locsin's? 4. May sakit din ng daddy ko. She must stay here for a while. Mga gaano katagal? A fortnight at least. Or maybe a month. Will she undergo treatment? Medication and consultation pa lang siguro. Kapag hindi na nakayanan. I understand. One more thing. Makakasama kung may makikita siyang kapamilya na makakapagpaalala sa kanya. I suggest limited visitation. Ipapatawag ko na lang kayo. Magpapaalam na lang ako sa kanya. Sure. Go ahead. Sinda, yan ang sabi ni Tomas eh. Iiwan mo raw ako rito. Hindi kita iiwan. Kailangan mo na magpahinga para mawala sa tabi mo si Tito Tomas. Nandiyan siya sa labas. Narinig ko siya tawa ng tawa. Sumunod siya. Mami, hindi alam ni Tito Tomas itong lugar na to. Huwag po kong iwan dito. Lucinda, hindi naman ako luka-luka. Sino ka nagsabing luka-luka ka? Di ba itong hospital ng mga loko-loko? Lucinda, pag iniwan mo ko rito, hahanap ako ng paraan makatakas dito. Mami, kailangan mo magpahinga. Kailangan mo magpagaling. Okay? Bakit ako magpapagaling? Huwag na naman ako sakit. Sige na. Lucinda! Bring her in, please. Huwag mo kong iiwan dito. Lucinda, please. Ano ba kayo? Huwag mo kong iiwan dito. Lucinda! Hindi maaaring sa Maynila ako ilibing ang aking apo na si Carlito. Ang family mausoleum ng Salgado at ng Valiente ay nasa San Dionisio. Carlito has to be with his parents, his wife, his child. But isn't it too short, ma'am? 2 days of interment lang. We don't have to prolong this. Prolong what? Nothing. Oh. Now, Tas, Madam President? is that it? Yes, sir. That's Rosa Camila. Yes, yes. I'm starting a file on her. Ang sabi, nawawala daw siya. But I think we know where we can find her. Good work, Tas. Good work. You don't need blow-up photos for a research. You know that. I think you're correct. May condolences again, ma'am. Bukas, aalis muna ako sandali, ha? Baka mahuli ka. Wala na naghahanap sa akin ngayon. Patay na ako, remember? Carlito, huwag kang padalos-dalos sa mga kinikilos mo. Para sa atin naman to, eh. O di sasama ako. Ikaw na nga nagsabing huwag ako padalos-dalos, tapos sasama ka pa. Eh, paano kung tayong dalawa yung mahuli? Eh, paano kung mahuli kang mag-isa? Hindi nila ako mahuli. May matanglawin ako. Carlito, magkasama na tayo ulit. Baka naman ito pang maging dahilan para magkahiwalay na naman tayo. Hindi na mauulit yun. Nakikilala mo ang taong ito? Hindi pa ako sigurado, sir. Sigurado mo hindi mo nakikilala ang taong ito? Hindi, sir. Okay, sige. Isa. Men, move in! Pwede naman tayo umorder dito. Para may iba naman. Oh, ito.
Andiyan na yung number ko. Ang mami mo, ni Charlie, Father Arvin, Tita Angie, Tito Emil. Preparado ka talaga. Nasa amin na. Alam kong masyadong maaga lahat ng to para sa atin. Pero kahit na hindi ganun ka-romantiko ito, sana maintindihan mo. Pwede mo akong pakasalan. May kilala akong pare. Dalhin mo ko sa pare niya. Bilis oh, bilis. Konti bilisan. Sige oh, bilis, bilis. Bilis oh, bilis. Wala ba napapansin? Parang sunod-sunod yung pagkakataon sa mga kabilang kwarto tapos biglang tumahimik. Sandali lang. Sir, winawari na po lahat ng bomba para sabay-sabay magsabog. Very good. Gano'n pa katagal? Mga 5 to 10 minutes, sir. Okay, sige, sige. Uy, wala naman tao dito sa motel. Nalagyan na ng bomba ang paligid. Dali! Ano kayo makakalipas? Ayusin mo na, halika na! Move it! Move it, guys, move it! Hindi tayo makalabas sa labas ng mga sundalo. Eh, ano ba sasabugin tayo dito? Kung mawawala ka